Ngayong umaga lamang po, nung buksan ko po ang internet, meron po akong nabasang related po sa ating pagninilay ngayon. Patungkol po sa quotation ni Satya Nani. Ang sabi niya ay, "A little progress each day ends up to big results." A little progress each day ends up to big result. Lahat naman ng bagay parang nanggagaling sa maliit. Nagsisimulang mangarap ang isang bata sa maliit na bagay hanggang sa makamtan niya ang kanyang ambisyon. Mayroon po tayong kilalang negosyante na nagsimula sa paglilinis lamang ng sapatos at ngayon ay may-ari na ng malalaking malls nationwide. Meron din tayong alam na nagsimula lang sa pagdi-deliver ng mga antibiotics hanggang sa makakuha siya ng karitela at ngayon nationwide na rin ang kanyang pharmaceutical store. Maraming bagay ang mayahalin tulad natin na pinanggalingan ng maliliit na bagay na ito'y lumalaki dahil sa pagpupunyagi sa progreso at dumadaan sa prosesong tama. Napaka-importanting bigyan natin ng diin ang proseso dahil hindi po ito on the spot, hindi po ito from the blink of our eyes. Nandoon na yung hinahangad nating tagumpay kung hindi kailangan mag-undergo ng proseso. May pagkakaiba ang mustasa na ginamit ng talinghaga ayon sa account ni Mateo at ni Lucas. Ang ating kinuha po ngayon ay ang account ni Lucas, chapter 13, verses 18 to 21. Kay Mateo ay nakatuon siya sa kaliitan ng butil ng mustasa. Subalit kay Lucas, bagamat binigyan ng diin niya ang kaliitan, hanggang sa ito ay lumago. Kaya nga ang sabi dito ni San Lucas, ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Dalawang ginamit na talinghaga ang ating Panginoon sa ating maiksing ebanghelyo ngayon. Ang isa dito ay ang libadura o ang yeast na ginagamit ng isang gumagawa ng tinapay, na kung saan ang yeast po ay agent of change. Nagtra-transform ang isang harina, ang isang masang nilalagyan ng libadura. Ano pa nakakagawa ang isang gumagawa o ang panadero? Nakakagawa ng isang tinapay dahil sa libadurang inilalagay. Kaya nga, transformation. Ang salita ng Diyos ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon na kaharian ng Diyos na magsisimula sa maliit. Tingnan po natin ang istorya sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan. Si David, napakaliit to the extent na parang tinatawanan lamang siya ni Goliath. Sino itong batang ito na papatay sa akin? At nung magsimula na ang labanan, kahit maliit si David, nagapi niya ang napakalaki, ang higanting si Goliath. Si Albert Einstein, minamaliit din po, tinatawanan ng kanyang professor. Subalit alam natin ngayon na si Albert Einstein ay tinuturing na
a thinker of all times. Maraming bagay na masasabi natin, dumadaan sa proseso ang lahat, na kung saan ay sa pamamagitan nito'y makikita natin ang progreso, ang development na magbibigay sa atin kung ano ang nararapat na tagumpay na kanilang inaasam. Ang tatlong bagay na pwede po nating dalhin sa ating pag-uwi ay ang pasensya, lakas ng loob at ang pag-asa, patience, fortitude at ang hope. Na kung saan sa ating unang pagbasa, ito po ang binigyan ng diin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang sabi po ni San Pablo sa ating unang pagbasa, pag ang pag-asa o ang inaasahan nating bagay ay ating nakikita na, hindi yun pag-asa. Subalit ang ating inaasahan dapat ay hindi natin inaantay, ay hindi natin nakikita, at ito'y matyaga nating aantayin dahil ito'y ating inaasahan. Kagaya ng progresibong paglaki ng inyong mga anak, kagaya ng progresibong paglaki ng ambisyon ng isang bata, matyagang inaantay ng mga magulang hanggang sa matamo niya ang ambisyon na ito. Ang salita ng Diyos ay ganito din. Ano po? Sabi nga po ni Therese of the Child Jesus, na kung saan ay tinaguri ang santo ng mga maliliit na bagay, sinisimulan ni Santa Teresita ang lahat ng bagay sa maliliit na paggawa. Ang pagdampot ng basura sa loob ng monasteryo, na kung saan ay maaaring taken for granted ng lahat. Ang pagpulot niya ng basura na sinasabi niyang iniaalay ko ito sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalala. Yun ang salita ng Diyos. Yun ang kaharian ng Diyos na magsisimula sa puso ng tao. Ang pagpapatawad, kung sisimulan ng tao bagamat mahirap, sa pasimula ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa Kanya, yun ay uusbong at pinasisimulan once na nagdesisyon ng isang tao na magpatawad, nagsisimulang umusbong ang kaharian ng Diyos sa kanyang pagkatao, sa kanyang puso. Lahat ng mabubuting bagay na sinisimulan, lahat yun ay patungo sa kaharian ng Diyos na tinutukoy sa ating Ebanghelyo ngayon. Kaya nga po, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, patience, fortitude, hope. Ang tatlong ito, kung ang lahat ng ating ginagawa para sa ikakadakila ng ngalan ng Diyos at kaharian ng Diyos ay isa sa alang-alang natin sa lahat ng bagay na napakahirap, ang lahat ng ito'y tutungo sa inaasam ng ating Panginoon, at ito'y magiging isang mayabong kaharian na kung saan ito'y mananahan sa ating mga puso. Nawa ma-inculcate sa ating puso at isipan na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit na bagay, subalit kailangan ng proseso. Kung titingnan po natin, ang buto ng mustasa ay nawawala pag ito'y nandoon na sa lupa. At hindi naman ito tutubo kung walang agent. Kaya nangangailangan ng agent. At ganon din po ang yeast. Hanggang hindi inihahalo ng isang panidero ang yeast sa kanyang masa, sa kanyang harina, sa kanyang dough, hindi rin po yun aalsa. Nangangailangan din po ng agent. At ang agent na ito'y tayo po ang magkukultivate ng salita ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng pagtra-transmit ng mga salita na ating napakikinggan sa magagandang halimbawa ng inyong mga magulang, sa magagandang halimbawa na inyong nababasa sa mga spiritual books. Tayong tao ang magkukultivate nito hanggang sa ito'y maghari sa ating pang-araw-araw na buhay.
Muli, patience, fortitude, and hope. Ang tatlong ito ang magbibigay sa atin para ang kaharian ng Diyos ay tunay ngang maghari sa ating mga buhay. Amen.